Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Maricel, taga Cavite. 28 anyos na ako ngayon at may asawa na. Sisimulan ko ang kwento ko noong 19 na taong gulang pa lang ako. At masasabi kong hindi ko makakalimutan ang taong yun dahil dito nabago ang buhay ko dahil sa hindi inaasang karanasan ng aking buhay bilang babae. Noong time na yun, masasabi kong isa ako sa mga dalagang kilala sa aming barangay. Madalas kasi akong sumali noon sa mga beauty pageants o kaya ay singing contest. Paribhasa may itsura daw ako, kaya palagi akong inaanyayahan sa mga pageant dito sa barangay namin. O di kaya sa mga kalapit na barangay na hindi ko naman din matanggihan dahil may premyo yun na pera. Malaking tulong din sa amin ang perang napapalanunan ko sa tuwing sumasali ako sa mga ganoon. Nang makagraduate ako ng senior high, ay di na ako nakapag-aral pa ng college. Dahil di na kayang tustusan ng magulang ko ang magastusin ko sa pag-aaral. Kaya naman nagkasundo kaming hindi na muna ako mag-aaral. At magtatrabaho na lang muna para na rin makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. 4 kaming magkakapatid. At ako ang panganay. Si tatay ay nagtatrabaho bilang isang construction worker. Ang nanay ko naman ay matagal nang sumama sa ibang lalaki. Hindi niya kami kailanman binisita o kumustahin man lang kaming mga anak niya matapos niya kaming iwanan. Kaya sa paglipas ng mga taon na hindi namin siya kasama, ay nasanay na ako na wala siya sa tabi ko. Sobrang hirap ng mga pinagdaanan namin simula noong mawala ang ilaw ng tahanan namin. Tumayo akong nanay para sa mga kapatid ko. Ako ang nag-aasikaso sa kanila. Nagpapaliko, nagbibihis at nagluluto ng pagkain. Mahirap pero tiis-tiis na lang talaga dahil alam ko rin naman na magiging maayos din ang buhay namin. Siya nga pala, pupunta dito ang Chong Alex mo. Gusto niyang bumisita dito sa atin. Ani ni tatay. Natuwa at na-excite naman ako sa narinig ko ang balita. Si Chong Alex ay kababata ni tatay na taga Maynila. Halos magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. Yun nga lang, tila magkaiba sila ng tinahak na daan sa buhay. Malayong nakaaangat na kasi sa buhay si Alex dahil nakapagtapos to sa kolehiyo. Matagal na rin simula nung huling pumunta yon dito sa amin. Ang huling bisita niya dito ay bata pa ako, pero hindi ko siya malilimutan dahil mabait ito sa akin. Tapos, ang natatandaan ko pa, parang naspoil din ako sa kanya. Lahat ng gusto ko noon ay binibili niya. Paano yan, tay? Uuwi si Chong Alex dito tapos ay nasa trabaho ka. Wala namang problema sa akin na asikasuhin ko siya, pero baka naman mainip yun dito, tay. Tugon ko. Magpapaalam ako sa boss ko na mag-half day muna ako. Babalik din kasi agad ng Maynila si Alex kinabukasan, kaya magpapaalam na lang ako. Hindi naman kasi ako pwedeng umabsent dahil marami kaming gagawin ngayon. Tumango naman ako at inasikaso na ang almusal ng mga kapatid ko. Si tatay naman, pagkatapos niyang mag-almusal, nagpaalam na aalis na rin para sa trabaho. Tulog pa ang mga kapatid ko nang natapos ako sa pagluluto. Kaya naman naisipan kong maglinis na lang muna ng bahay. Nakakahiya naman sa bisita kung mabubungaran niyang marumi ang aming tahanan. Kalaunan, narinig ko na lamang ang sunod-sunod na pagkatok sa aming pintuan. Inutusan ko ang isa kong kapatid na buksan ng pinto. Ate Maricel, may tao po sa labas.
Pero hindi ko po kilala kaya hindi ko muna pinatuloy. Ang sabi ko, tatawagin muna kita. Tumango ako at iniwan na muna ang binta ng aking binubunasan ng basahan at saka lumabas. At nabungaran ko nga kaagad si Alex. Ang lakas talaga ng dating niya sa akin kahit may edad na siya. Kaya lang, may asawa na eh. Matangkad siya, matipuno ang katawan, maamo ang muka, at palakaibigan talaga. Kahit na nasa 40 na, ay hindi mo naman yun mahalata, lalo na sa suot nitong kulay puti na long sleeve polo, dark maong pants, at sapatos. Maricel? Ikaw na ba yan? Dalagang-dalaga ka na, sabi ni Chong Alex, sabay tingin sa akin mula mukha hanggang paa. Napangiti ako at ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi sa hiya. Opo, Chong. 19 na po ako ngayon. Sagot ko. Kumusta po kayo? Mag-isa lang po ba kayo? Ang asawa niyo po? Dagdag ko pa. Matipid nang umiti si Alex tsaka nagsalita. Matagal na akong walang asawa, iha. Nagkasakit kasi siya at huli na nung malaman namin na malubha na palang karamdaman. Sagot nito na medyo nalungkot. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko inaasahan yung nalaman ko. Magtatanong pa sana ako nang maalala kong patuloy na muna siya sa loob ng bahay. Pinakilala ko naman siya agad sa mga kapatid ko. Tuwang-tuwa si Alex nang makilala sila. Maya-maya ay umalis na rin ang mga kapatid ko para maglaro sa labas at naiwan na lang kaming dalawa ni Alex sa bahay. Aaminin ko, medyo kinakabahan talaga ako noon. Na kaming dalawa na lang ni Alex ang nasa bahay. Pero hindi ko alam kung bakit parang natutuwa rin ako at kinikilig ng mga oras na yun. Hindi ko pa nga sigurado yung nararamdaman ko pero nang magtagal ay nakumpirma kong may gusto pala ako sa lalaking malayo ang edad sa akin. Nag-aaral ka pa ba, iha? Tanong niya sa akin. Nagulat ako nang bahagyang mapahaplos sa aking binti ang matanda. Pagkatabi kasi kaming nakaupo noon sa salas at nanonood ng TV. Kakagraduate lang po ng senior high, pero huminto na muna po ako para makapagtrabaho at makatulong dito sa bahay. Sagot ko. Sa puntong yon, nagkatinginan kami ni Alex. Hindi nakalagpas sa aking paningin ang mga pagsulyap niya sa katawan ko. Hindi na bago sa akin na pagtinginan ng mga lalaki, lalo na kapag nasa lansangan ako. Pero iba ang epekto sa akin nung si Chong Alex ang tumitig sa akin ng ganun. Para akong nawala bigla sa sarili. Ha? Hindi ba't sayang naman? College ka na, sabi niya. Ayos lang po yun. Hirap na rin po kasi ng sitwasyon namin ngayon eh. Hindi na po kakayanin kapag nagpatuloy pa ako sa pag-aaral. Sagot ko. Pero kung pag-aaralin kita, mag-aaral ka ba? Oo naman ho. Masayang sagot ko. Sige, kakasapin ko ang tatay mo mamaya. Hindi ko alam kung paano nakumbinsi ni Tito Alex ang kaibigan niya na isama ako sa pag-uwi niya ng Maynila para doon pag-aralin ng kolehiyo. Pero isang oras pag-uwi ni tatay ay sinabihan niya akong mag-ayos na ng mga gamit ko dahil kay Alex na raw muna ako mag-i-stay. Hindi ko maiwasang matuwa sa nalaman na makakasama ko si isang bubong si Alex. Yun nga lang, iniisip ko naman kung paano ang mga kapatid ko rito sa bahay. Pero ang sabi naman ni tatay ay siya na raw ang bahala sa mga kapatid ko. Basta't sumama na lang daw ako kay Chong para makapag-aral. Kaya naman kinabukasan ay sumama na ako sa matanda pabalik ng Maynila. Malaki ang bahay ni Alex at mukhang mayaman na talaga.
Kaya palang dali-dali na lang sa kanya na pag-aralin ako dahil may kaya naman pala talaga siya. Tayong dalawa nga lang pala dito sa bahay, iha. Pero madalas akong wala dahil nasa trabaho ko. Kaya habang nandito ka, pwede ko bang iasa muna sa iyo ang paglilinis ng bahay? Tapos bukas na bukas din ay aayusin ko na ang mga kakailanganin mo sa universidad na papasukan mo. Ani ni Alex habang naglalakad kami patungo sa kanyang bahay. Sige po, Chong. Huwag po kayong mag-alala at sisipagan ko po. Ako na pong bahala sa paglilinis. Sagot ko ng nakangiti. Habang naglalakad, ay biglang umakbay sa akin ang matanda. Nagulat ako sa kanya. Pero nang tingnan ko naman siya sa mukha, ay parang wala lang naman sa kanya. Kaya hinayaan ko na lamang. Pagdating namin sa loob ng kanyang bahay, binuksan ni Alex ang isa sa mga kwarto. Namangha kaagad ako nang masilayan ko kung gaano kalawak ang magiging silid ko. Kaagad akong nagtungo sa loob ng kwarto. Inilis ko pa muna ang tsinelas na suot ko bago nagtatalon-talon sa ibabaw ng napakalambot na kama. Sa sobrang tuwa ko, nakalimutan kong kasama ko nga pala ang matanda na noon ay mariing nakatingin sa akin. Nang mapansin ko yun, ay tumigil ako sa pagtalon tsaka naupo na lamang sa gilid ng kama. Pero nagulat ako nang bigla siyang lumapit sa akin. Yumuko siya at walang ano-ano'y sinuyo ako ng matamis na halik. Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yun. Nahihiya ako sa sitwasyon namin. Pero aaminin ko na may something sa akin na parang hindi ko kayang itulak siya dahil gusto ko rin. Buong akala ko hanggang doon na lang yun. Ngunit nagulat ako nang unti-unti niyang kalasin ang suot ko. At isinunod naman niya ang kanya. Kabadong-kabado ko ng oras na yun. Lalo na nang inhiga niya ako. Hanggang sinamalayan ko na lang na naisuko ko na pala sa kanya ang lahat. Hindi ako nagreklamo o tumutol man lang sa kanya. Napakapit na lang ako sa matipunong braso niya nang tuluyang matamasa ako ang alapaap kasabay ng pag-uga ng matibay niyang kama. Ewan ko pa kung bakit ako tumugon agad kahit alam kong mali yun. Mali dahil wala akong kasiguraduhan sa magiging bunga ng lahat. At isa pa, ay hindi kami nagmamahalan para may mamagitan sa amin. Ngunit sa lahat ng pag-aalangan na yun, ay nabaliwala. Dahil halos mawala ako sa katinoan ng oras na yun. Tila ba nag-enjoy din ako kahit nahihiyaman akong aminin na siya ang naging una ko. At ng araw na yun, nakatulog kaagad ako sa pagod. Simula nang may namagitan sa amin ni Alex, ay hindi na ako nag-alangan na isuko ulit ang dangal ko bilang babae sa kanya sa anumang oras na gustuhin niya. At habang magkasama kaming dalawa sa bahay niya, pakiramdam ko tuloy, mag-asawa kaming dalawa. Lalo na noong nag-aaral na ako sa universidad. Palagi akong hatid sundo ni Alex. At nagsiselos pa siya sa tuwing may ilang lalaking kaklase akong kasama habang naglalakad palabas ng gate. Hindi naman niya kailangang magselos dahil sa kanya lang naman nakatuon ang pansin ko. Ilang taon pa ang lumipas nang makapagtapos ako sa kolehiyo. Marami ring nanligaw sa akin na kaedad ko at mga kaklase ko noon. Ngunit parang wala na akong interes pa sa ibang lalaki. Na kay Alex na ang atensyon ko. Kahit malayo ang agwat ng edad namin ay di naging problema yun sa akin. Dumating din kami sa puntong muntikan na kaming magkahiwalay nang malaman ni tatay ang relasyon namin ng barkada niya. Tumutuloy sa amin at muntik nang makipagsuntukan kay Alex. Ngunit kalaunan ay natanggap din ito na mahal ko ang kaibigan niya. Hindi lang dahil sa tinustusan nito ang pag-aaral ko sa kolehiyo.
kundi dahil sa mga pinagsamahan namin ng ilang taon at doon namin nadiskubre kung gaano kami nagmamahalang dalawa. Kung usaping kama naman ay wala nang tatalo pa kay Alex. Ewan ko ba? Ganun talaga siguro kapag matured ang karelasyon mo. Marami ng karanasan. Lumipas ang maraming taon. Pinakasalan ako ni Alex at hindi ako nahiyang humarap sa altar dahil matanda ang aking pinakasalan. Sa ngayon, ay wala pa kaming anak ni Alex, ngunit hindi pa rin kami sumusuko. At patuloy pa rin kaming nag-aantay ng tamang panahon para makabuo ng masasabi nating pamilya. Hanggang dito na lang po ang aming istorya at sana'y nag-enjoy kayo.